Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito may nag-request si Amores. Oo, yung laban ng Binild versus JRU. So ang lupit ito. Napanood ko to sa trending to eh. Napanood ko to sa FB pero hindi ko alam, hindi malinaw kasi kung bakit nag-away eh. Nakita ko na lang sa clip is puta na lahat pinagsasapak mga tol. Ang ina, lahat bagang, 4 na bagang yung tinamaan. Tangina, ang daming bagang na tinamaang. Magandang title yun ha. So ito tingnan natin na ang iilang pangyayari ng bago nagamok si Amores. So ito ay kay Jonas PB. Oo, bagong kita ko sa channel na to at isa-subscribe ko siya. Si Jonas PB, subscribe si Jonas PB at magaganda ang mga video niya about sa basketball. O, di ba? Buhayin natin ang basketball. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin na iba. Una sa lahat mga idol, no, we don't promote violence dito sa ating channel. Gusto ko lang din magbigay ng insight patungkol nga dito dahil naging nationwide topic na nga yan. Bago nga nung gulo, may kita natin itong si number 10 ng Binild na si Sanko na tao si number 19 ng JRU na si Amores. May malaki-laking lead na rin po ang Binild dito with almost 5 minutes left in the game. Tapos sa box out nga nilang dalawa, kita natin si Amores na medyo umaray to the point na napaangat siya ng kamay. Ewan ko kung ano. Oy, baka kinurot to sa tagiliran. O, kinurot to. Wala naman ako nakitang sakit pero parang hawak yung tagiliran. Kinurot? Na medyo umaray to the point na napaangat siya ng kamay. Ewan ko kung ano yung ginawa ni Sanko pero napatingin si Amores doon sa gawin niya pagkatapos. Kinurot. So nagkakainitan na. Again, 5 minutes pa lang nagkakainitan na. Ng court ay kita na naman natin itong dalawang to na nasa loob na naman. And sa tingin ko, medyo nagbigay po ng chip shot si Sanko dito. Hindi ko sure yan mga idol baka sa angle lang. And kung ako po si Sanko at totoong ang chip shot yung ginawa niya, napaka-unnecessary niyan kung sadya. Malaki lamang nyo eh. Then ang reaction ni Amores dito ay sinwing niya yung bola sa mukha ni Sanko. Putang ina, muntik na. Malaki lamang. Tingnan natin ha, ako titingnan ko. Po si Sanko at totoong ang chip shot dito. Pang to na nasa. Again, sa kabilang side ng court ay kita na naman natin itong dalawang to na nasa loob na naman. And sa tingin ko, medyo nagbigay po ng... Okay, oo. Sa tingin ko, binigyan ng kaunting-kaunti. Then, ang reaction ni Amores dito ay sinwing niya yung bola sa mukha ni Sanko. Sa tingin ko dito, medyo umiinit na po yung ulo ni Amores. Then, tignan nyo to. Lumayo na po si Sanko tapos biglang yung bola ay papunta sa kanya. Hindi natin nakita kung sino yung bumato niyan, malamang. So, imagination nyo yung bahala dyan. Malamang, si Amores yan kasi siya may hawak ng bola, di ba? Pat sa ref ang punta ng bola niyan since foul at inbound pa eh. Binigyan. Sinadya, oo. Medyo mainita na rin talaga silang dalawa mga idol. Excessive itong ginawa ni Amores sa kanyang pag-seal kay Sanko. Yes, nangyayari naman talaga yan. Normal yan. Pero kaya nga excessive ang ginamit natin na salita. Masyado niyang pinakita talaga na gusto niyang bigyan tong defender. Pero normal yan. Tinuro pa nga ni Coach Chu yan at hindi nga lang pinutuhan ng ref. Kaya nilabas na rin ni Coach Chu itong si Sanko dahil mainit na rin eh. Which is good coaching din dahil hindi nyo na nga kailangan ng ganyang init. Lamang sila. Lamang sila. And vice versa rin. Pwede sarang paupuin na muna ni JRU coach itong si Amores. Kaso, alam naman nating hindi. Nagkakainitan yung dalawa. Then ito na, wala na po yung OG kaaway ni Amores sa mga last possessions ng laro at si number 18 na Flores na po ang katapatan. Now, ang ganda ng box out niya dito. And I also think na itong si Flores ay nag-flop. Yes, may lawit nung puwet nga ni Amores dahil sa box out. Then may kamay pa dito sa may likuran na galing sa ibang player. Gusto ko yung may lawit yung puwet ha. Oo. Pero wala tayo dyan sa venue, hindi tayo yung naglalaro. So pa dito sa may likuran na galing sa ibang player. Pero wala tayo dyan sa venue, hindi tayo yung naglalaro, so I can only speak to what I see. And hindi ko alam sa inyo, pero yun nga, I think flop tong ginawa ni Flores dahil mukhang hindi naman ganun kagrabe ang contact na na-create ng JRU. Pero syempre, hindi nga natin sure yan mga idol. Idol Flores, kung nanonood ka man at hindi yun flop, sorry, akin na kagad. Pero if flop nga yan, ayun, unnecessary na naman. Again, lamang kayo ng malaki. Bakit niya kailangan mag-flop, di ba? And kasabay nga nung pagbagsak ni Flores ay yung paghatak din ng kamay niya. Sabay natiso rin siya nung binti ni Flores. Okay. Yung maganda yung box out. Walang intention yung box out ni Amores. Maganda yung flap yun, flap. Sa akin ha, flap. Nga pala mga idol, ang video na ito
kang makakuha ng sporting event. frustrations niya. Amores, Responsable kayo sa inyong pagbet. mainit na po si Amores kanina pa pero siguro sa mga acts Tambak din ng pala Benil to. ay lalong na-fuel yung frustrations niya. Dito, binabaling niya na sa ref yung init niya eh. Sila yung mga sinugod niya. Dito pa lang sa part na nanduro siya ay automatic ejection na yan eh. Pero yung nga pala, di ba, siguro alam niyo na naman na ito ay may award to na Sportsmanship Award. So, mabait to dati. So, siguro sobrang init lang ng ulo niya dito sa laro na to. To be honest mga idol, hindi talaga ako nanonood ng NCAA games. Pero ang pinagtataka ko, nasaan kaya si team captain sa mga oras na ito? I think dahil captain nga siya ay role niya rin sana na i-compose yung kakampi niya na ganitong mainit nga. Again, hindi ko alam baka wala dyan or injured or something, kaya sorry na kagad. Then ito na nga yung sinabi ni Bo Belga kung bakit biglang nanugod si Amores. There's a fan dito sa, I don't know if it's a fan or whatever it is. He was doing bad finger kasi. Okay. Kaya siguro na itong fans ng itong ano ng JRU medyo So, namangkyu. May namangkyu daw. So, merong taong gano'n, merong kilalang gano'n na pag minangkyuhan mo siya, sobrang init ng ulo niya. May kaibigan akong gano'n. Na pag ginanuhan mo siya, pagka dirty finger mo siya, talagang magwawala siya. O, baka gano'n si Amores. Eto Alam mo, na! mga idol, no, ang pagbabad Eto na, finger bagang ay to, pare. bad Tignan nyo, ha, finger. isa- Kaya nga bad finger. Bagang, isa, Kung dalawa, ginagawa ko bagang, ng kalaban bagang. ko, malamang Ulitin natin, ako ha, kumain ulitin talaga. natin, ha. Eto na. So, mga idol, no, ang pagbabad finger ay bad talaga. Kaya nga Bagang bad to, finger. bagang, yan. bagang! Kung ginagawa ko nung fan ng kalaban Eto, ko, malamang Ito yung nasa side, ito nasa side na to. Yan nasa side, yan yung pinakamalupit na bagang talaga. ay hindi matutuwa. Sino ba matutuwa? Ay, hindi pinakita yung malaking bagang. Kung nainis si Amores doon sa nagbad fingers. Bagang! Pero kasi, mga Bagang! aspiring professional basketball players kayo eh. And ito nga si Westbrook, sa mukha pa nga talaga niya ipinakita yung bad finger eh, hindi nanugod ng fan. Ilang beses din binabo yung pangalan niya this season pati noong nakaraan at tinatawag pa nga siyang Westbrick pero wala siyang sinusugod na parang torong galit na galit. Yes, may confrontation pero hindi tulad nito So, na most makita yung likely ay mandidilim talaga Ito, ang paningin mo bagang! sa rage Putang na ina, nararamdaman mo. Nakita nyo, yun yung pinakamalupit na bagang eh. Pati yung number 8 eh, pinatulan na rin eh. And dahil galing nga siya sa bench ay mukhang may suspension rin na matatanggap do. Kitang-kita natin yan do. Ano ba yung ina-expect ng Benil sa isang player na kumakaripas ng takbo papunta sa bench nila upang lapitan ng isang fan na nang tatrash talk? May pag-usap? Pati nga ref, inaaway na nito eh. Pero hindi natin gina-justify yung ginawa ni Sanko. Mali pa rin yan tol. Siguro mas okay pa rin if nirestrain nyo na lang siya. Pero wala. Wala pong justification sa ginawa niya ni Amores mga idol. Oo, Kawawa talaga hindi yung nasa ilalim ng ring. Sobrang sakit ng bagang ngayon nun. Putang ina. Nabagang siya ni Amores eh. innocent at all yung Benil. May mga instigating acts din naman silang ginawa eh. Pero assault na yung ginawa ni Amores. At malamang goodbye na rin yung professional basketball career niya dahil pang ilang insidente na bato na nagpakita siya ng kawalan ng control sa sarili. Okay. Sige, sabihin na natin na once nandun ka na sa sitwasyon, mandidilim talaga yung paningin mo. Pero bakit mo pa rin dadalhin yung sarili mo sa sitwasyon na maaari ka nga umakto ng ganong Ayan na. Complete lack of Nagalit talaga self-control siya. Oh. talaga. Just look at Westbrook na naging magandang halimbawa tuloy ng tamang pagtitimpe ng isang pro basketball player. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. So, hindi naman talaga maganda yung ginawa niya. Hindi maganda, pinagsasapak niya yung bagang eh. Oo, binagang niya yung mga player ng ng Benil eh. Bagang talaga po. Ito, nakita ko yan kanina eh. So, hindi talaga maganda. Kawawa talaga to pag nasuspend to kasi pwede siya maging PBA player or something, di ba? So, kung mababan siya, ewan ko kung pwede siya sa ibang bansa. Siguro pwede kasi dito lang naman. Hindi ko alam. Kung ano, basta hindi maganda. Di ba? Pero, paano ba? Ganito nung araw. Alam niyo yung ganito nung araw. Ganyan yung nung araw, nung mga panahon ng Hinebra. Mga panahon ni Jaworski. Nila Noli Loxing. Ganyan lang. Ganyan ang PBA dati pero wala nang suspend. Wala suspend. Magmumulta lang pero nakakapaglaro pa rin.